naman po sa OFW, ang laki po na naitulong niya. Lalo na sa passport, ginawa niya pong 10 years. So, malaking savings yun para sa amin kasi mahal lang renewal ng passport. Yun po. Ano po yung masasabi mo sa pagkakimanda yung parang dati dito na wala yung droga? Opo, malaking pasasalamat talaga yun sa future ng mga bata sana. Pero ngayon, grabing kaso ng ng mga rape cases. Lalo na yung nangyari sa Cebu, sa Bukidnon, yung pinugutan ng ulo ng mga teenager dahil sa droga. Oo, napabayaan ng pati yung mga government official, sinabing okay daw ang paggamit ng droga para sa overtime ng work. Tama ba yun? Bangag talaga. Kaya yung mga tao ni Bangag, ayan, magsama-sama kayo. Si tatay kailangan makabalik na ng Pilipinas. Tapos Duterte talaga. Kung may pagkakataon po kayo na magbigay ng konting mensahe para kay tatay po ano po yung sa inyo? Tay, masakit po sa amin talaga ang ginawa, lalo na ni Bangag Marcos. Kidnapping po talaga yun. Hindi proper yung ginawa sa inyo. Walang due process na nangyari. Pati hindi nyo deserve po yun. Ang dami nyong na-implement sa bansa natin. Kayo ang dapat na maging president talaga. May balik. Pati si Inday Sara po, sa suportahan talaga natin. Dapat suportahan talaga. Ang panawagan sa lahat ng mga Pilipino na makapanood dito at makakinig ng video na ito para po sa ikaunlad ng ating bansa, ano po yung inyong pinakapanawagan? Sa panawagan ko po sa lahat, sa bilang ordinaryong mamamayan po, gusto ko suportahan natin ng Duterte po. Kasi kitang-kita naman po ang pamamalakad ni Bangag Marcos. Pasensya na, nawawala yung respeto natin sa kanya. Dito walang binayaran, walang suporta namin kay solid po. Hindi kailangan ng pera na kasi future ng mga kabataan ang nakasalalay dito ng mga anak natin. Ang daming kaso, grabe ang sama ng loob namin dahil sa sitwasyon ngayon. Bilang OFW din, napalayo sa yung mga magulang na dapat naghahanap ng magandang buhay sa mga anak nila, pero hindi na ipatupad. Masama yung nangyayari talaga. Masama ang loob namin talaga tayo sa ginawa ni Marcos sa'yo. Pati senior citizen ka na, hindi mo deserve talaga yan na Di ba dati yung batas natin pag senior na hindi pati ang buti mong tao, hindi talaga pwede na Hindi namin tanggap ang ginawa sa'yo. Masama ang loob ng buong bansa, ng buong Pilipinas po. Mahal ka namin, tay, mahal ka namin. Salamat, ma'am. Opo. Thank you po. Bumaba na ang crime rate ngayon. Bumaba, grabe. Everyday po na nakikita natin sa Facebook, yung viral po, lalo na sa rape cases. Mga kabataan, ang kawawa. Walang ligtas, hindi ligtas na umuwi ng gabi, hindi sa mapaganda ang kinabukasan nila, walang seguridad, wala na Kahit tayo na may edad na, mapa-adult, kahit na lola, ni rape. Asa ng grabe ang ng droga. Di tulad nung kay Tatay Digong, lahat save. Pati yun ng rape, isang araw lang wala na. Hindi na dapat bigyan ng talaga. Kasi buhay ang lalo na yung kapitbahay namin sa Davao po, nangyari. Kinabukasan, sabay sila nilibing nung after 9 days. Nabigyan ng hustisya talaga. Parang kasi yung yung mga nag-aapit ka na hospital na yun. Grabe ang talaga ng droga. Pati yung naririnig ko dyan, mura lang daw yung ngayon, ng droga. Kaya talamak yung talaga. At lalo na dito sa Manila, dito dapat yung kapital ng Pilipinas na dapat ipagmalaki natin. Pero dito pa yun talamak ang droga. Lalo na dito kasi taga Quiapo po kami. Takot na takot kami dyan sa Quiapo Bridge. Naka-experience ako na yung lola hindi inanuhan ng ikaw. Dugo ang tenga. Oo. Fake news yun. Araw-araw wala. Walang ang Pilipinas. Wala ng pag-asa. Hanggat hindi Duterte ang nakaupo sa pwesto, kailangan suportahan talaga natin si BP for President. We love you. Ano masasabi mo naman sa sinasabi nila ngayon na mas mahal na daw ang pagbuhay?
yung Marcos admin kaysa noong panahon daw ni Duterte. Hindi. Mga ano yun, mga trolls lang yung nagsasabi, mga fake account. Wala talagang ano. Majority talaga ang ano. Hindi totoo yan na yun sa ano. Pati nga yung bigas, hindi niya nga na-implement na 20 pesos. Oo, wala. Wala siyang nagawang ano. Kasi laki ano siya eh, golden spoon kid. Kaya hindi siya sanay sa hirap. Di tulad ni Tatay Duterte. Talagang nag-ikot sa Davao. Nag-ano siya ng ano, aktwal. Inaano niya ng ano yung buhay ng mamamayan talaga, ng mahihirap. Ma'am, message mo lang po kay President Inday Sara Duterte. Madam Inday, grabe, idol ka namin. You're number 1 po. We love you. Todo support namin sa'yo. Ngayong darating na halalan, VP Duterte, number 1. Thank you so much. Ano pa po tayo sa Senator Bennett para kay Tatay Duterte? Gusto po namin itabot yung suporta kay tatay at pagmamahal niya po namin po sa kanya po. Yun po. Dapat po natin sinisipira si Tatay Duterte. Para makauwi na po siya at napalaya po siya. Ano pong komento niyo sa pagtakbo ni VP Inday Sara Duterte? Masaya po kami sa pagtakbo niya at sana po manalo po siya. Suportahan mo natin lahat po. Davao City po. ISW po kami. Ito. Hindi po, babalik pa. Baka, opo. Ay, syempre po, sobrang mahal po namin si tatay at saka yung pagmamahal po ni tatay sa mga OFW, ano po, ramdam po namin doon. Kasi lalo na po sa passport at saka ano po, sa abroad po, sabi po ng mga ano, ng mga ibang lahi, pag sinabi po yung Pilipino, sabi nila, Duterte. Proud po kami po, nung ano po, nung panahon po ni tatay na marami po naka-appreciate sa kanya at saka pagmamahal po ng mga FW po kay tatay. Dahil po sa nagawa niya po. Pero ngayon po, pag sinabing Pilipino, Ay, ngayon po, pag sinabing Pilipino, bangag. O, pag sinabi mo nilang, ay, wag yan. Masira po yung buhay mo. Kasi bangag po eh. Tsaka marami pong galit na FW dahil po sa lumaganap na droga ulit sa bansa. Tsaka marami pong namatay na mga ano po, mga kabataan. ito yung nag-grab si Ma'am. Bakit po tayo pumirma sa Senator campaign for Tatay Duterte? Siyempre po, todo yung suporta po namin kay tatay because he's the best president of the Philippines. Ang dami niya pong nagawang kabutihan na hindi malilimutan. Yun po. EXO, opo, babalik pa rin po ako sa ito po. Pag ito kayo na yung passport, Ma'am, ano pong masasabi niyo kay Tatay Duterte? So, balit, salamat tayo kasi yung laglag bala na wala, yung ano, di tulad nung kay Aquino, grabe kawawa mga OFW.